Ang 150cc scooter and up ang pinakamaangas, pinakamatipid sa gas, pinaka-high-tech at pinakamaporma. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago natin ituloy mga brother, napansin namin na karamihan ng mga nanonood sa inyo ay hindi pa nakasubscribe at nakafollow sa channel at pages natin. Malaking tulong ang inyong like, comment, and share para mas marami pang makapanood ng mga video sa tulad na to. Like and follow Yung mga motor na i-discuss natin dito ay nasa category ng 150cc and up. So sakop na yan yung 155, 160, maybe even 180cc mga brother. Hindi ito yung usual comparison video natin. Pero kumbaga, ima-match natin yung karakteristik ng motor base sa driving habits mo. Yun ang gagawin natin dito. If you want to know more about the performance, full performance reviews ng mga motor na babanggitin natin dito, at iba pa, na-cover na natin lahat yan. I-check nyo lang sa ating mga pages ng channel. Tsaka siguro, iwan ko lang sa description and sa comment sa baba. Yung mga scooter na babanggitin ko dito is based from my own experience. Kung agin ang magandang pangdigi, pang long ride, pang forma, pinaka-high-tech, halos lahat naman yan nagamit ko na. Umpisahan syempre natin yung pang-araw-araw. Aging scooter sa 150cc scooter and up, ang pinaka-okay na pangdigi. Lahat naman yan pwedeng gamitin pang-araw-araw. Pero in terms of objective natin kung bakit tayo nag-scooter araw-araw, ang hanap natin, matipid sa gas, and especially if you're living within a metro, yung tipong kaya mong maisingit-singit sa traffic at the same time, practical gamitin, eto yung mga candidates natin yan. Una, if you're a rider na gusto ng mas malakas-lakas sa scooter pero hindi kaya yung masyadong mabulto o kaya naman mabigat, then you can go for the Airblade 160. Mas mababa ang seat height, mas magaan, and it has a fuel consumption of about 47 kilometers per liter. That's according to Honda, pero actually nagamit ko dyan at gagaro sa mga 42-43 mga brother. The same thing with the Click 160. Yung Click 160 nga lang, mas malapad-lapad na. So, magbavari na lang yan siguro sa looks o kaya sa datingan. Yung Click 160 kasi mas malapad na parang version ni Airblade, parang ganun siya. Sporty na 160cc scooter. Nandyan din naman yung Skytown, mas nimble, mas magaan. Pero kasi pagdating sa gas consumption, again, kung gusto nating makatipid dun sa daily commute natin, medyo nasa 40 kilometers per liter yung konsumo niyan sa gas. O in my case, sa paggamit ko, 38 kilometers per liter. Ang isa pang option mo in terms of being nimble tsaka matipid sa gas kasi itong scooter na babanggitin ko ay pumapalo ng 45 kilometers per liter. 43 yung actual pag akong gumagamit. Ito naman yung Fortress 160. Malaki na rin yung underseat compartment nito. Mas maliit yung wheelbase kaya in terms of yung mga singit-singit natin sa traffic, yung mga tipong crowded na masyado o kaya singit-singit din sa parking, pwede rin yung Fortress 160. So, yung mga scooters na yan, para sa akin, sa paggamit ko, ang perfect na pang-araw-araw na commute natin, lalong-lalo na kung sasaba ka sa mga Metro Manila type na traffic and road conditions. Ang pinaka-perfect naman sa akin pagdating sa category ng long ride, touring. Yan. On top of my head, meron ako naiisip na dalawa. First is the PCX 160. Ito yung kahit mas bago na. Actually, kahit yung hindi masyadong bago na PCX 160, okay din yan pang long ride. Why? Because matipid yan sa gas. It can consume or you can have a fuel consumption of up to 45 kilometers per liter. Ang actual ko dyan, mga 41 to 42. Tapos decent din, malaki na rin yung fuel tank capacity niya. Ang isa pa sa mga magpapagaan ng buhay mo if you're using this for long ride is the fact that it has extended footrest, komportable ang upuan, at saka yung PCX ngayon, yung new PCX 160, lalong-lalo ng Road Sync app version, is mas improve na yung shocks. So, komportable. Hindi ka rin naman titipirin sa power dahil yan. Yun na nga, 160cc, 4 valves, so it definitely delivers power kapag kailangan mo. Ang isa pa na bagay sa long ride is actually the NMAX TechMax. Yes, the latest NMAX version that we have now. Kasi yung PCX at saka NMAX, parehas naman yan merong extended footrest. Okay din yung primary footrest niya. Komportable din yung upuan, and pagdating naman sa version na to ng NMAX in terms of riding comfort, mas ma-appreciate mo rin naman talaga. Yung suspension niya, wala masyadong pinag-iba versus the NMAX version 2, pero good enough when it comes to long ride. Ano ang magiging advantage nito ni NMAX TechMax when you are going for your touring rides? Mas okay itong version na to dahil sa kanyang riding mode, dahil meron niyang sport at saka touring mode, so you can definitely shift. Kapag medyo hatawan ka, bakbakan, sport mode mo, o kaya naman kung medyo chill
chill mode ka lang, then you can go for the touring mode. Kapag ang daanan mo ay may mga uphill, downhill, at saka mga curves, yung mga liko-liko, banking-banking, makakatulong din yung feature ni NMAX na yung shift drive, mga brother. Because the shift drive enables you to have that another level of punch. If you shift 1, 2, 3, depende kung saang level mo kukunin or isi-shift yung motor mo, makakatulong yan dun sa hatak ng NMAX mo. At the same time, kapag ikaw ay maraming banking-banking, instead of using your brakes, makakatulong din naman yung mga shift lever na yan in terms of having that engine brake imbis sa preno ka ng preno. So, mas suwabe yung biyahe mo pagdating sa mga ganyang kurbada, kahit pataas, kahit pababa yung kalsada, mas magmamatch yung shift mode at saka driving mode dyan. Kaya, long ride, you can have two choices, PCX 160 and then the NMAX TechMax. Again, uulitin ko, hindi porke na ito lang ang sinasabi ko, ay yan lang ang pwede sa long ride. Alam nyo naman na yan. Pero base sa paggamit ko, yan ang, kumbaga, perfect na kasama pagdating dun sa mga mas malayo ang biyahe. Next naman natin is aging 150cc scooter ang pinaka-perfect pang adventure. Pag sinabi nating adventure, magkasama na yung long ride at saka yung medyo may mga off-road ng konti. Yung hindi lahat kalsada. May mga pang-camping adventure, may mga pang-tabing ilog, may mga rough road na dadaanan. So yan. Pagdating dito, over the years, marami na talagang naging scooter choices. Good for us, ano? So on top of my head, I can think of the Kymco Dink R150. Okay din naman ng ADV 160. At saka syempre, yung ADX 160. Meron pa rin yan mga brother, although may bago niya na ADX 180. Pero ang pinaka-perfect sa akin, as in it fits the category of the perfect adventure scooter, is the ATR 160 from Bristol Motorcycles. Bakit? While halos pare-parehas ng datingan yung mga scooter na yan in terms of yung girth, yung pagkamaskulado, yung tapang ng forma, the overall ergonomics ng riding position mo, si ATR 160 lang ang merong, pag samasamahin mo na to projector lights, upside down fork, perfect yan pagdating dun sa mga medyo light rail or off-road, spoke wheels, tubeless, dual sport tires. Tapos, meron ka pang technology in terms of connecting your motorcycle to your phone. May screen mirroring pagdating sa mapa and navigation. So, pag samasamahin mo yun, it's, for me, sa category na to, it's the ultimate adventure scooter. So, ATR 160, it has its own identity. Kumbaga, adventure na adventure talaga. Although, there's a new scooter in the market, yung na-feature natin itong nakaraang panahon lang, yung pinakabago, yung ADX 180. Yes, mga brother, 180cc 4-valve. It actually has almost the same features as that of the ATR pagdating sa upside-down fork, yung tubeless tires, spoke wheels, dual sport tires, projector lights, phone connectivity, pero 180cc na siya. Tapos may built-in dashcam. Siguro sa mga susunod na panahon, if i-feature natin yan, full review, sasabak natin sa adventure yan. Kasi kaya hindi ko pa siya masyadong maboka ngayon dahil hinihintay ko pa yung unit ko para magamit natin at may hatids natin sa inyo. Alam niyo naman, itong mga motor na to ay base sa sarili kong experience, base sa aking paggamit at hindi lamang base sa brochure na nababasa niyo naman sa Google. We make sure that we test these motorcycles out. So, ADX 180, abangan nyo yung full review natin yan. Definitely hatid natin sa inyo yan. Nonetheless, you cannot go wrong with ADV 160, even the Kymco Dink R. Kasi nga, yun yung identity niya. Pero kung papapigiin, characteristic ng adventure, doon ako sa ATR. Pagdating naman sa forma, sino nga bang pinakamoporma dyan? Subjective yan. Kanya-kanyang trip, ika nga. Pero again, kung ako ang papapigiin mo, I've always been an Aerox lover. Kasi ang motor ni Juan, ang unang-unang video ng motor ni Juan, alam niyo naman, ay nagsimula sa Aerox. So, kumbaga, dati pa, fan na ako ng mga sporty scooters. Yung parang big bike, pero scooter siya, tapos maporma talaga. So, dahil nauna dyan si Aerox, para sa akin, sa category niyan, yung ganung kabulto na sporty scooter, yan ang pumapasok sa isip ko. Pero, given, lalo na pagdating doon sa ABS version ng Aerox at saka keyless, medyo mas kami kataasan na yung presyo niyan. Kaya naman, ang isa pang pumapasok sa isip ko is really the Bristol Invictus 160. Sa mas mababang halaga, you can get that same feel of having a sporty muscle scooter, but at the same time, you will have a lot more specs pagdating dyan sa Invictus 160 na yan. Pero mas mababa yung presyo niya. Again, for the full review, tsaka kinumpara natin pa yan, yung dalawang yan.
We reviewed Aerox, we reviewed the Invictus 160, we also had a head-to-head comparison ni Aerox 155 at saka ni Invictus 160. So, you can definitely check that video out. Pero sa forma, yan dalawang yan yung pumapasok sa isip ko. Pagdating naman sa pinaka-high-tech, again sa mga 150cc scooters and up, ang may pinaka-malupit na technology, pinaka-futuristic, ika nga, in terms of mga specs at saka iba't ibang mga function na nilagay sa kanya, dalawa yung pumapasok sa isip ko. First is the ADX 180. Yes, hindi ko pa siya nagagamit sa adventure ride but I was already able to check this out firsthand. Bagong release pa lang, first day pa lang na na-release yan sa Pilipinas. Why? The ADX 180, bukod sa mga function na nasabi natin kanina, also has that phone connectivity feature and screen mirroring and navigation, yung on-screen navigation niya. So, napaka-astig na rin talaga. At alam mo ba, bukod dun sa mga information na makikita mo sa TFT panel niya, you can actually have the option to customize its TFT panel. Bukod pa dyan, panel pa lang ang usapan natin. Sa lahat ng mga nasa 150cc up na scooter, ito lang yung merong built-in na dashcam. Yes, mga brother, dashcam yung tawag natin kasi nakasanay na natin pagdating sa kotse. Pero ito yung meron ng camcorder sa unahan for safety purposes in case whatever happens, meron tayong video recording that automatically gets saved dun sa pinakamotor that you can access later on, di ba? Napaka-astig nun. Siguro, again, that's very high-tech, pero yung sumusunod dyan is the NMAX TechMax because of the pag pinagsama-sama mo na yung function ng driving modes and then the shift modes and then the phone connectivity as well. Kasi dati, yung Y-Connect, hindi niya kaya yung on-screen navigation, eto meron na rin. So, among other things. So, para sa akin, sa pinaka-high-tech, yung dalawang yan. The ADX 180 and then the NMAX TechMax as well. Ilan lang yan sa mga scooter choices natin pagdating sa 150cc category. Hindi naman porke hindi natin binanggit sa video na to ay all-gats na. Again, may kanya-kanyang strength at saka may mga kanya-kanyang opportunities ang bawat motor na to. Sabi ko nga, depende na lang sa paggamit mo, saan mo gagamitin, anong purpose mo, anong objective, kung ano ang perfect na motor para sa inyo. These are just ideas kung anong mga highlighted characteristics ng bawat motor ang nagmamatch sa personality mo o kaya naman nagmamatch dun sa kung paano mo siya gagamitin. Kung meron ako na-miss mga brother na mga function and features o kaya specific na motor na sa tingin nyo mas perfect sa mga category na to, i-comment nyo sa baba at check natin yan para malaman ng ibang mga brother natin. In the meantime, para hindi ka magpahuli sa lahat ng mga motorcycle news, reviews, and tips, be sure to follow lahat ng mga social media pages natin katulad ng TikTok, Instagram, YouTube, at saka syempre, Facebook. Till your next video mga brother.